What happened, Bella? Why you cry again? I know. No dashcam, right? Dashcam, I give you. And yes, another day, another dashcam. Yes, Nandito nga pala ako sa Burger King dahil nagkaroon tayo ng konting cravings after filming nitong Z60 natin. Okay, so for today's video, i-check natin to. Okay, yan ang fitment ng mga paglagay ng ating dashcam. Ito yung pinaka-main, Mini 2X. Yun naman yung nasa likod. 1 hour ang inabot dito. Pero sa pinakamalinis na paraan ito, hindi yung bara-bara lang na basta mapagana natin yung channel. Pero pag ako yung naglagay nito, pinalagay lang natin sa mga boys natin. Inabot ako ng 20 minutes for the Mini 2X. Magkabilaan sila. Ewan ko kung nagalingan ko doon. Gumana naman ng maayos. Pero ito, inabot siya ng 1 hour. So walang problema. Kayang-kaya nyo yan. And meron naman instruction, basahin na lang yung manual. So, eto siya. Alam mo maganda rito sa Z60, flat yung screen natin dito. Pero other dashcam, di ba yung mga old models, naka-diagonal siya Pero ito, diretso lang. Ang dali lang tanggalin ito. Okay? Hatakin mo lang paangat. Oh! Tsaka saan ka nakakita ng ganito kaswabe, Meron siyang AI bot. It has different emotions. Yung dati kasi winking lang. Ngayon ito ang dami. Dila, tapos nagpa-flying kiss. Parang nadedetect niya yata kung ano yung pinaka-emosyon mo Yung screen, halos umaabot siya ng 3 inches. Dito naman sa kabila, natitilt natin yung ating 4K camera dito. Present rin yung mga physical switches. Ito yung 3-way channel natin. Sa likod, interior, tapos ulit sa harap, may kita nyo yung kamay ko. This one is for the mic para marinig mo yung mga chismisan, settings na mamaya pag-uusapan natin. At ito naman is for the album and even yung mga emergency videos natin. Pakita ko naman sa inyo kung gaano tayo ka-loyal sa DDPi. Z50, 40, Mini 2X nung February. Ito naman yung Z60 na ginagamit natin. Press natin yan para mag-enter tayo sa device. This one, nakikita natin yung videos and photos na nakunan nito. Pag pinindot mo, of course, mababrowse mo lahat. Pero wag na natin pag-aksaya ng panahon yan dahil nandyan lang siya. Settings, i-check natin para may idea rin kayo. Pasukin natin yung Z60. Itong Mini 2X naman for the interior, which is, ayan yun. Pinasok natin, nandyan yung speaker volume, tone, voice control, ADAS. Maganda to kasi pag hindi naman moderno yung sasakyan natin, nagiging all-in-one na siya. Nakakatulong siya para magbigay ng added features katulad nitong front vehicle starts. So ibig sabihin, pag naka-full stop kayo tapos umusog na yung pinaka nasa harap na sasakyan, full stop. Yan, ADAS. And even yung fatigue driving kasi hindi naman 2024 or 2025 yung pinaglagyan natin ngayon na sasakyan. Resolution settings, syempre kailangan yung 4K na. Ayan, nandito siya. Timestamp, importante yan. Display speed, para may idea lang rin tayo pag napapatingin. Sensitivity, then device storage. You will see, meron tayong internal memory. Ayan built-in storage. Kung magko-corrupt man yung data natin, at least safe ka dahil meron tayo sa storage. Almost nasa 32 GB ang meron kasi 28.8. Then ito yung mga na-consume natin. Yan yung araw. Then yung TF card, which is yung kasama siya. Siyempre, added yan. Meron tayong 64 GB. Tapos ito yung na-consume. At least, meron kang dalawang option. Diba? Ayan Check this out kaswabe. Wala tayong SD memory card. Pero nagre-record siya dahil napupunta ito sa internal memory. Pag i-check mo naman yung settings para makita mo yung application,
Yan, browse mo lang pa right. So, video settings, system settings, part. This time naman, enter tayo sa device. Yan. So, bakit wall? Kasi wall yung nasa harap natin. As you can see, may mga data ka dito na nakikita. Okay? Pero mamaya pag-usapan natin yan. So, check natin sa likod at sa panloob. Hello, kaswabe. Yan. Malinaw. Check nyo na lang yan, yung mga data natin, pero pag gusto mong mas malinis, alisin mo to. Yan. Pwede rin siya na pa-landscape para mas malaki. Pero pag hindi pa enough sa yan, kaswabe, pwede mong pindutin tong data, then yung current speed natin, kaya lang miles yung nakalagay, ito average speed, max speed, navigation natin. Kung gusto mo naman i-check kung nasaan ka ng parte na lugar, pindutin mo to. Yan. Oh. The best pa niyan, pwede kang mag-snap ng photo. Ayun oh. Makikita mo yan sa iyong album or mag-download ka. Pindutin mo lang to. Pwede mo siyang balikan lahat kaswabe. Ayun yung maganda niyan. Ibig sabihin, recorded while gumagana yung dashcam natin. Ganun lang siya kadali. Tsaka one thing na super nice dito, mabilis yung pag-transfer ng files natin. Yan ang okay sa DDPi. Hindi na kinakailangan tanggalin yung SD card. Pag magkalapit lang kayo ng device, within 3 meters of range, kaya mo siyang i-download. For example, ito yung album natin. Oh, may pipiliin ka rito, yung 1 minute. Ayun, ang bilis lang. Pwede ka mag-screenshot and pwedeng i-download mo lang. Actually, isang kurap mo lang or kumamot ka lang ng ulo, makukuha mo na kagad yung 1 minute na video natin. Okay, maneho. Ay, may butas oh. Grabe. Nakaharang lang yung malapad na ano dun, sheet of metal. Yan ang kinakailangan natin, kaya tayo may dashcam. Okay, bukod sa may mga driver assist tayo na technology sa ating DDPi, yung mga unexpected na sightings, nakakatulong yan. Of course, hindi rin naiiwasan yung mga aksidente para malaman natin kung sino ang may mali. And ang maganda niyan kasi, mas magiging responsable ka sa pagdadrive. Hindi ka maagrabyado. Anytime, anywhere, kung ano man mangyari, meron ka lahat na footage na makukuha ka swabe. Hindi rin napapansin ng ibang tao eh. Once na meron kang dashcam na katulad nito, lalong-lalo na yung interior na kukunan, yung mga unforgettable na mga conversations nyo, okay? Yung mga sweet conversations together with your partner or kasama mo yung pamilya mo or kahit anumang chismis, walang makakawala. Para kang merong surveillance na 24/7. Ngayon sa sobrang linaw nito, dahil naka 4K tayo, dito sa harap na camera natin, yung tao sa sidewalk, masisipat mo yung pores ng mga mukha nila sa sobrang linaw. Sa likod naman, kitang-kita mo kung sino yung mga kumukonvoy sa'yo. Syempre, parang naka-artista van na rin tayo eh. So bakit nga ba marami akong DDPi na mga dashcam kaswabe? It started sa N3 Nola Mini Pro, Mini 2X, dumaan na rin ako sa Z40, Z50. Ito yung pinaka-latest natin. Kasi for me, super slick ng kanyang design. Wala masyadong palabok, user-friendly siya. Naka-super capacitor tayo, unlike other na mga dashcam kaswabe. Ito, for extreme temperature talaga, competitive rin yung prices natin. Ang dami mong choices na pwedeng piliin. And this one, alam natin made in China, pero napaka-durable niya and subok na talaga sa lahat ng mga dashcam na ginamit natin. Yung iba napunta na sa family ko, sa kapatid ko, naaasahan naming lahat. So expect the best qualities of videos and image coming from a 4K resolution. Walang pagdududa na isa ito sa pinakamalinaw kahit sa gabi. Walang kawala ang mga maliliit na detalye para mapanatiling safe and confident ang bawat isa sa road trip. O kaswabe, hindi ko na kaya lahat ipaliwanag ang nakikita ko dito sa live video feed natin. Dahil pasadong-pasado ito para sa akin and as of today, ito ang best sa lahat ng dashcams na available sa PH market. Paano ba makaka-avail ng DDPi Z60? Of course, nandyan lang yan sa YouTube shopping natin. I-click mo yung basket icon, nandito yata sa baba. Kasi for me, sa lahat ng mga accessories ng kotse, best deal ang YouTube shopping. Huwag mo sabihin na bahala na si Batman, saka na lang ako kukuha. Kasi baka mamaya, ubos na yung mga stock na to. Dapat tingnan mo na and isasama ko na rin dyan yung mga other DDPi na ginamit natin kasi sabi nga ganon, experience is the best teacher. Kaya tayo nagtutuloy-tuloy sa DDPi kasi naging trusted ko sila at trusted nila tayo. See it for yourself para maging safe
ang buong family natin sa pag-travel, at least meron kang 3-way protection na sinasabi ko nga, para siyang 3-in-1 coffee. Walang tagas sa lahat, meron ka sa harap, dito sa loob, at meron kang panglikod. Okay, I hope you like the video. More power and more performance.